Nahuli, sumuko, ano ba talaga ang nangyari? Kung hindi niya pa po na iintindihan yung kumpirmasyon na kung siya ba'y nahuli o na siya ho ba ay sumuko, panoorin po natin dun sa unang video na in-upload ko po. Panoorin po natin yun, mapapanood niyo dyan. Yan. Panoorin po ninyo. Importante ho kasi na pagpapaliwanag ho natin dyan, lalo na nung timeline. Kasi ngayon, nagbago na ho yung pahayag ni Torre tungkol ho dito sa mga nangyari. At grabe ho yung bago nilang presko na kasama si Abalos, si Marbil at saka si Torre. Mukhang nabuo na yung GC nila. Kaya medyo tumutugma-tugma na yung kwento nila. Okay? Pero ganito pa man, eto ho talaga ang tunay na nangyari. Okay? Pinaliwanag na po natin yan. At ayaw ho nilang maniwala kasi nga ho, meron ho silang taduhang ginawa na kaya kailangan ho nilang pagbayaran to justify their, sabihin na nating paglabag di umano sa batas. To justify that, kailangan nilang palabasin na nahuli sa loob. Yun ang kanilang script ngayon. Pero sandali, ano ba talaga ang tunay na kwento? Narinig natin yung panig ni Torion. Narinig natin yung mga sagot ni Torre na hindi niya alam at wala talaga siyang kaalam-alam. Okay, napanood yun na yun, di ba? Eto naman, dito, ito yung isang tao na magkukumpirma na talagang sumuko si Pastor Quiboloy sa AFP. Dahil siya ang tumulong at nag-connect sa AFP. Siya po ang nag-connect kay Pastor Quiboloy sa ISAP. Ito ho, papanoorin natin, Walang pipikit, walang kukurap. Ang kumurap, pangit. Ba't lagi na lang pangit pag si Torre pinag-uusapan, ano? Hindi. Ito. Panoorin natin. Okay. Pasok. Nais malaman ng publiko kasi isa ka sa mga nag-facilitate ng pag-surrender ni Pastor Apollo. Siya ang isa sa mga nag-facilitate. Yan po si Governor Edwin Hubahib. Okay? Ayan, pakinggan natin yung kwento niya. Can you give us details on that? Yes po, because during the time na lumapit sa akin ang Board of Directors ng QGC at with Attorney Bobby Torion na gusto nilang makipag-negotiate sa ISAP, Philippine Army. So nung una parang umiiwas ako dahil alam naman natin na very hot yung issues, but nung succeeding na tumatawag sila sa akin kung sana matulungan sila na makipag-dialogue sa Philippine Army, so doon ako nag-umpisa na gumawa ng hakbang na nilapitan ko ang assigned na battalion commander dito sa 60 IB at sinabi ko na mayroong isang confidential dialogue na gusto ng Board of Directors ng QGC through Attorney Bobby Torion. So doon po ang nag-umpisa na nagpasilip. Kita nyo? Matagal pa po ito, tandaan niyo. Days before. Ibig sabihin, kinausap na daw ni Atty. Torion at saka ng board ng KOJC na gustong sumuko ni Pastor Quiboloy. Kanino? Sa ISAP. Saan po yun? Sa ilalim po yun ng Philippine Army o ng AFP. Sa madaling salita, isettle muna natin to. Army o sundalo. Ibig sabihin, AFP ang pinagsukuan ni Pastor Quiboloy. Bakit ba importante yan? Banatbay. Kasi dito pa lang, nagsisinungaling na yung PNP. Sinabi ng PNP, kahit do sa latest kanilang press con, sinabi nila na nahuli daw nila sa compound. Kung nahuli nila sa compound, yung sinasabi nila, meron palang negotiation na naganap between the Army and
abogado ni pastor. May negotiation ang nanggaganap. And even before, mamaya bibitawan niya kung anong date yun. Before pa. Po tayo na mag-uusap po sila. At alam po natin na yun ay tungkol sa kalagayan ni Pastor Kibuloy na gusto na siyang sumuko pero ang tiwala niya ay doon sa Philippine Army sa ISAP. So doon nag-umpisa na ako yung nag-bridge para naman mag-abot itong ang linaw po niya, no? Si Gob na ho nagsabi, di ba? Siya ho mismo nagsabi na siya ang nag-gap doon. Talagang inarrange niya na mag-usap yung pamunuan at saka yung sila Atty. Torion at ang ISAP. So ibig sabihin, yung talagang balita na sa ISAP sumuko, malinaw ho. Diba? Ito kanina lang lumabas itong kahapon ko ho sa inyo sinabi, diba? Ito kanina lang po. Ibig sabihin, confirm yung mga binalita ko, binalita ng ilang vlogger at ilang online news na talagang sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy. Kinukumpirma. Ito hindi ho ito kakampi kay Pastor Kibuloy. Sabi niya nga, hindi niya nga kilala eh. Ang kilala niya talaga, kliyente po kasi ito ni Atty. Torion. Ibig sabihin, hinire ito ni Gob noon pa na may kaso siya tungkol doon sa kanyang pagsuspende. So ang hinire niyang abogado ay si Atty. Torion. Kaya sila magkaibigan. Siguro alam ni Atty. Torion na may kilala itong mga military at kaya sa kanila na siya na ang nag-facilitate. Dalawang group. So nung succeeding mga four consecutive dialogue, so nabuo yung tiwala ng both parties. Naka-apat na consecutive. Siguro naman pag sinabi mo consecutive, hindi ibig sabihin nun umaga, tanghali, gabi. Hindi ganun, ha? Siyempre, pag sinabi mong consecutive, ibig sabihin, yung pag-uusap nila, medyo araw. Ilang araw din ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi nung araw mismo nangyari na nahuli siya. Katulad na sinasabi ng mga sinungaling na pinuno ng PNP. At kahapon, doon nag-desisyon. At bago pa yon, so nung Saturday, yun ang parang semi-final namin. Semi-final, ibig sabihin, Saturday, Sunday yung sumuko eh. So Saturday, doon na yung pinaka-final. So katarantaduhan po yung sinasabi na hinuli siya. Napakalinaw. Napakatarantaduhan no talaga. Kasinungalingan ng PNP na nahuli siya. Kasi may final na na usapan nung Sabado. Di ba? Nagmamagaling tong PNP. Di ba? Sabi ko sa inyo ang kasinungalingan mahirap pagtakpan yan. Kahit pagbali-baligtarin mo istorya, hindi mo matatakpan yan ng gayaan-gayaan laang. Di ba? Malabo yan, mga kaibigan. Basta kung ano yung totoo, dun tayo. Kasi magsisinungaling pa kayo, nabubuking kayo tuloy. Kasi hindi pa pwedeng walang pipiyok at magsasabi ng katotohanan. Nag-uusap at ang napag-usapan na maghintay ang ISAP sa final decision ng Board of Directors at ni Atty. Torion na sila mismo ang magdala kay Pastor Kibuloy doon sa area kung saan ang final na pinag-usapan na doon sunduin si Pastor Kibuloy. Dahil ang nakakaalam lang sa location ni Pastor ay doon sa meeting ay hindi po nasabi yun at medyo nag-iingat si Gob, mag-iingat siya. Sabi hindi daw nasabi yung location kung asaan si Pastor, pero doon susunduin o doon na makikipagkita. Tanong. Sige nga tanong nga
Tanong lang, kung nasa loob si Pastor Kibuloy, bakit siya susunduin? Di ba pagka sinundo ka, kasi ihahatid ka doon sa lugar na pagliliparan, which is nandun sa likod ng KOJC. So common sense, sinundo siya somewhere. Not sa loob. Alam naman, sinundo pa siya doon sa loob. Doon lang, tumawid ka na lang. Ba't pa kailangang sunduin dyan? O kung nandiyan ka. Kasi remember, ang location ng aeroplano na pagsasakay niya, halos nandun din. Nasa likod lang ng KOJC. So, ibig sabihin po nun, doon din ang daan nun. So, ba't ka susunduin kung nandun ka din? Mali. Oh. At saka, mantakin mo, lulusob ang sundalo doon sa loob. Ang dami-daming PNP. O di baka isipin pa ng PNP na nangingialam ang sundalo. Tama, mali. Oh. Di ba? So, ibig sabihin, talaga may pinanggalingan si Pastor. Malinaw sa malinaw. Ano lang, sila na ang nag-facilitate yung board of directors ng QGC. Okay, sir, can you give us, kailan po nag-start, nag-contact si Attorney Torian for that, you said, negotiation? Nag-start po ito nung August 30. Isipin mo, kailan siya sumuko? September 9. August 30 pa lang, may plano na. Oh. Gets nyo? So, eto senaryo. Para lang sa kaalaman ninyo. Kung may utak kayo at may common sense kayo. Kung August 30 pa lang, may senaryo na susuko si Pastor Kibuloy. At sinasabi nilang nasa loob si Pastor Kibuloy ng KOJC. Mula August, nung una nagsimula sila, hanggang ilang araw yun. Tandaan ninyo nagsimula na po yung siege niyan. Buong araw na yun, naandun lang siya sa loob. Oh, tama, mali. All throughout that time, nasa loob lang si Pastor Kibuloy. Hindi nyo mahanap-hanap. Oh? Hinalughog nyo na lahat yan. Binutas nyo na lahat. Hindi nyo makita doon sa loob. Kasi tandaan ninyo, meron ng usapan. Mag-uusap na sila. Diyan na sila mag-uusap. Simula na. At parang medyo malabo kasi hesitant tayo. Hesitant ako, hesitant din yung Philippine Army. At si Attorney Torion din. Siyempre may reservation siya palagi kung tama ba yung decision nila. Kasi nga dahil nga sa parang sobrang laki na ng conflict o chaos na nangyari doon sa QGC. So tayo naman sabi ko na kung ito ay para sa kapayapaan at matapos na ang gulong na to, so dapat lang siguro magtiwala yung both sides, yung both sides na side ng ISAP, Philippine Army, and the side of the board of directors ng POG. Gob, huwag nyo naman paulit-ulitin. Pinaulit-ulit nyo talagang Philippine Army. Pinaulit-ulit nyo pa. Hindi. Biro lang Hindi, pinaulit-ulit nyo. Malinaw. Sa Army Sa Army siya sumuko Sa AFP, hindi sa PNP. Wala pa dyan yung, isipin nyo nagkakaroon na ng usapan, doon pa lang August pa lang, at ang gusto, sa Army talaga. Okay? Hindi kasali PNP dyan. Mamaya pa papasok yung PNP. Pakingge. Okay, sir, I understand that some of na pag-usapan ay confidential, but can you give us when was the time na nag-agree na and ano po yung napag-usapan? Nung Saturday ito. So Sunday voluntary surrender si Pastor. Nung Saturday, yun ang naging semi-final na ang usapan na talagang decided na dalahin ng QGC Board of Directors with Attorney Torion si Pastor Kibuloy, and doon na napag-usapan lahat dahil ang Army naman din sabi ng Army during sa dialogue namin na wag namin alamin kung saan ang location ni Pastor Kibuloy dahil lahat po tayo ay nag-iingat baka magkaroon ng trouble during the
that transfer or pagdala kay Pastor Kibuloy. Kita nyo na? Pag-transfer. Ano ibig sabihin ng tina-transfer? Sige nga ho, pakitagalog nga ho yung transfer. Oh, 'di ba? Inilipat. Ililipat mo ba kung nahuli nyo? Tanga lang talaga magsasabi na nahuli ng pulis eh. Tinransfer eh. Meron bang transfer of huli ship? Ganon meron? Tama mali. Hindi, alinaw ko kasi nun eh. Tinransfer. Yung paglipat. Oh, tangina na. Sorry. Wag ka magbumura. Pag-transfer o paglipat. Oh. Ibig sabihin, may pinanggalingan. Kaya mo nga nilipat eh. Tanungin ko kayo. Ako may tanong lang, simpleng. Kunwari, lilipat ka ng bahay. Halimbawa lang, lilipat ka ng bahay. Sa kabunta, lilipat ka naman ng bahay. Gagano mo yung anak mo, di ba? Opo, nay, lilipat na po ako ng bahay. Saan ka pupunta? Basta lilipat po ako ng bahay kasi masyado kayo ni tatay. Ang gulo-gulo nyo, ingay-ingay nyo, di ba? O sige, lumipat ka na. Lumipat siya. Tapos pagkata ng isang araw, ba't nandito ka pa? Lumipat ako eh, mula doon sa kwarto ko, papuntang kusina, di ba? Tama mali. Kaya ka nga lilipat, kaya ka nga magta-transfer kasi may pinanggalingan ka, hindi pwedeng same house. O di kaya same people. Ibig sabihin ng ililipat ka ng custody, ililipat ka ng tao, itatransfer ka from, may pinanggalingan ka, from and to. O diba? Transfer from to, ganon. So transfer from AFP to PNP. Asan dun yung nahuli ng PNP? Diba? Gago! Diyan pa lang talagang ginagago na ho tayo ng PNP. Tinransfer sila eh. Si Pastor Kibuloy tsaka yung mga kasama niya from AFP going to PNP. Meaning hindi sila nahuli. Sumuko talaga. Na walang masisi doon sa kausap. So, after doon, ako rin nag-decide na nandito na kayo sa almost final agreement na. So, ayaw ko nang sumali. Kayo na. Dahil ang usapan doon na ang QGC, si Pastor Kibuloy, pagdating na doon sa kamay ng mga ISAP, at pag nandoon na, ma-secured na si Pastor Kibuloy. Kasi ang iniisip talaga ng mga board of directors is yung security ni Pastor, hindi magalaw si Pastor, hindi masaktan o hindi naman disgrasya. So yun naman ang inassured ng ISAP sa kanila. And pag nandoon na sa kamay ng mga ISAP ng Philippine Army, ay yun na rin ang time na tawagan si General Silo at si RD at lahat na PNP commanders assigned in Davao Region. Yun ang napag-usapan para naman. Ano mga kababayan? Di ba? Sabi ko sa inyo, lalabas ang katotohanan eh. Etong mga sinungaling na PNP na to eh. Anong sinabi? Nasettle na lahat. Pagsuko, doon tinawagan yung PNP para ilipat na sa kanila. Kasi sila ang naatasan eh. Na sila ang tagapagpatupad ng warrant eh. So pagkahuli, pagka-surrender pala, ililipat. Di ba po? Ganon ang usapan. So, kailan pumasok ang PNP? Sige nga ho. Pumasok ba ang PNP nung nakita si Kibuloy at hinuli siya? Hindi ho. Pumasok ang PNP nung nandyan na si Pastor Kibuloy, nandyan na yung ISAP, at kinontak nila yung mga boss, at doon tinransfer si Pastor Kibuloy. Tama, mali? Di ba? Nako po, alinaw ho niyan, alinaw. Na to confirm na nandoon na talaga si Pastor. Okay. Nagets nyo? Tinawagan yung PNP. Hindi yung papunta pa lang si Pastor
O di kaya malapit pa lang si pastor? Yung parang yung mga kaibigan yung, saan ka na, may lakad tayo. Basta, malapit na ako, nasa EDSA na ako. Hindi ganon ha. Kasi alam mo yung mga kaibigan natin na ganon, nasa EDSA na ako. O, ay haba-haba ng EDSA, di ba? O, hindi ho. Bago tinawagan ng AFP, sigurado mo nang nasa kanila na si pastor. Tsaka nila tinawagan yung PNP. O, tanungin ko kayo, mga kababayan, kanino sumuko? Sa PNP o sa AFP? Sige nga ho, pakisagot ho. Simple lang eh. Kung tinawagan ng AFP, particular ng ISAP, ang PNP, na nandito na, kasama na namin si pastor, ibig sabihin, meron pa siguro sa part nila na duda ng konti. Hindi naman sa duda, pero sandali, sigurista kami, mga professional kami, mga AFP kami, professional kami, di katulad ng PNP na ang daming bida-bida eh. Professional kami. Siguraduhin muna namin nasa amin na bago kami tumawag. Ganun na nangyari. Nasa amin na si pastor, sumuko na sa amin, tsaka namin tinawag ang PNP. O nandito na, itatransfer, ibibigay na namin sa inyo. So, tanga na lang ang magsasabi na sumuko sa PNP. Tanga ang tawag doon. Bobo, walang alam, walang common sense. Ha? Ang tawag doon, attorney, alam natin kung sinong attorney yan, yung bobo. So, paano po yun? Kasi the PNP was saying na sumuko sa loob ng KOJC compound. Ano po ba talaga yung nangyari? Kasi from the structure daw siya lumabas eh. Yun Certain building. Yun ang hindi ko na alam. Dahil nag-out na nga ako sa negotiation noong Saturday. So doon na lang, hanggang doon. Kasi sabi ko... So nag-playing safe na si Gob. Normal naman. Kasi baka mamaya balikan siya eh. Di ba? Baka balikan siya ng alam mo na. Naman, ba't di ka nakasali sa script namin? Bakit mo kinonta yung script namin na nahuli namin? Wag ganon, wag mong kukontra yung script namin. Alam mo naman, lahat ng kumontra sa amin, kalaban namin. Lahat didimanda namin, sususpend namin. O kaya siguro si Gob, sabi niya, basta ako, hanggang Sabado lang ako, wala akong kinalaman dyan. Hindi ako kasali dyan sa usapan na yan. O, ganun na lang sinabi niya. Di ba? Na-establish na yung tiwala nyo sa isa't isa. At so, ako, mayroon na kayong trust and confidence at decided na maglabas si pastor. So hanggang dito na lang ako nung Saturday meeting. So after that, nalaman ko na lang kagabi during I attending the Philippine Fraternal Order of Eagle. Observe nyo without even saying, kasi siyempre pag sinabi niya yan, delicate siya. Without even saying, Saturday hanggang Saturday lang siya, Sunday sumuko. Tama, mali. Yeah? Saturday, Sunday sumuko. Sa Saturday na yon, nasa labas si Gob. Umatin pa nga siya sa isang event eh. Hanggang doon na lang daw siya. Ibig sabihin, talagang naganap yung negosasyon, hindi sa loob, hindi nanggaling sa loob si Pastor Kibuloy. Talagang it was outside. Yeah? Nasa labas po. Una-una, hindi nga ito taga... ang alam ko, eto, tingnan natin yung buo niyang ayan. Davao del Norte siya. Ibig sabihin, hindi ho sa Davao City. Alam ko, hindi naman di ba? Iba yun. Ewan ko kung tama ako pero alam ko, hindi Davao City. So, ibig sabihin, talagang yung negosasyon at lahat ng pag-uusap, hindi nangyari doon. Tama, mali. Doon kasi nungalingan na naman ng PNP na nahuli sa loob. Meeting in Waterfront na nag-text na sa akin na nandoon na sumuko na po si Pastor Kibuloy. Was it through... Yung Waterfront yun, yung Eagles na event niya. May event siya So, ibig sabihin, nung nag-text sa kanya na nandoon na daw si Pastor, saan yun? Ano ba yung sinabi ko sa inyo ng isang video ko? Di ba? Sa kampo. Malamang, saan pa susuko yun? Sa kampo. Di ba? So, doon talaga sumuko. Parang call or in-person negotiation with Attorney Torion? Sa yung laman lang ng negotiation namin na
yung assurance. Maari kasi baka sabihin nyo ba, hindi naman siguro sa kampo. Sige, masabihin na natin hindi sa loob ng kampo. Pero sinabi niya dito, dumating daw si Pastor Kibuloy. At nung sinabi na sa kanya, kinonfirm sa kanya na dumating na si Pastor Kibuloy, ang tanong ko kayo sa inyo, sa tingin nyo, nung dumating si Pastor Kibuloy, nasa loob yung sundalo? Nasa loob yung isap? At doon sinalubong si Pastor Kibuloy? Eh di ang laking skandalo nun. Sabado pa lang, dinakip na sila. Tama, mali? Hindi, di ba? Simple-simple. Dumating na daw dun si Pastor. Sabado, nasa meeting siya sa kung anumang event niya. Sa waterfront, diba? Alam ko, Davao yan. So, ibig sabihin, nung dumating si Pastor doon, wala sa loob si Pastor. Kasi nga dumating dun eh. Imposible namang naunang pumunta yung ISAP sa KOJC, nandun sila, ang dami-dami nila dun. Di ba? Matangin mo nandun yung ISAP, tapos biglang darating dun si Pastor. May utak. Gamitin minsan, ha? Di ba? Malabo yun. Ng Philippine Army. Kasi nga, di ba, PNP yung pumasok sa QGC. So, ang kanilang tiwala ngayon nandito sa Armed Forces, sa Philippine Army. So pinili nila yung ISAP na yun ang kausapin nila. Kaya yun din ang ginawa ko na makunik lang ang side ng ISAP through the battalion commander of 60IB, si Lieutenant Colonel Tabading, para siya nang bahala at during the starting of the negotiation, nire-request din nila yung presence ko dahil nga parang ako ang maging third party o witness doon sa lahat ng pinag-uusapan na walang mangyayaring double cross sa negotiation during sa mag-decide na magsuko si Pastor Kibuloy. Sir, personal yung negotiation, personal. Yes, personal po namin ginagawa with Attorney Torion at yung Board of Directors ng KOGC. On what terms? With ISAP. On what terms po yung specific na napagkasunduan? Ano? Bago sumuko si... Ano po? Ano po yung specific na on what terms po yung nakapagsunduan bago nakapag-decide po si Pastor na okay, sige, susuko na po? Hindi ko na alam kung anong reason. Basta ang pinapacilitate ko lang doon is yung pag-uusap ng between two sides, the Philippine Army, the ISAP, and the side of KOGC with Attorney Bobby Torion. Siguro kita natin na pagod na siguro. Pagod na ang lahat. Sir, if I'm not mistaken, may nag-surrender din ng mga NPA leaders sa inyo. At ngayon, ikaw din yung naging tulay sa pagsusuko. Siguro nakitaan lang tayo ng tiwala sa atin na kung paano tayo mag-handle ng negotiation na kumbaga honest to goodness tayo na makipag-usap hanggang sa mai-deliver natin yung pinag-usapan. Sir, may I know, bakit kaya ikaw ang napili? Meron ka bang personal connection with the Kibuloy? Wala kaming personal connection po ni Pastor, pero... Ayan o, malinaw po hindi ho sila magkaibigan, hindi ho sila, wala silang personal ni Pastor. So, third party, ibig sabihin hindi ito kampi kay Pastor, hindi ito kampi sa administrasyon, walang ganun. More or less, dahil nga sa ano lang, kanya pong abogado si Attorney Torion. Ito po sinabi niya. Si Attorney Torion, siya po yung naging legal counsel ko nung nasuspindi po ako ng 3 months. So hanggang ngayon may existing trials kami na hinarap. Siguro yun din ang nagtulay dahil noong nakasama ko na si Attorney Torion, nalalaman din niya yung history, yung background ko na yung mga LPs din dito. Ako ang kapartner ng Philippine Army in performing the programs of counter-insurgency program ng Philippine Army. At nalaman din niya na
may marami tayong kakilala na mga retired general and present na commanders dito sa 10th ID. So siguro yun ang naisip ni Attorney Torion at ng Board of Directors ng QGC na ako yung kausapin nila and alam nila na may connect tayo sa mga commanders na hanggang ngayon ay sila pa yung nasa pwesto. Clarify ko lang, Gov. 2 beses lang ang naging meeting nila and with you. First is with battalion commander muna hanggang sa parang maganda yung development sa pag-uusap. Na-establish na yung parang kumpiyansa o so tiwala. So before Saturday, bumaba na yung Deputy Chief ng ISAP si Colonel Ruiz. And yun na, nung Friday yan, tapos Saturday, yun ang makasunduan na kung mag-final na talaga ang decision ay mismo si Chief ISAP Peralta ang magsundo kay Pastor. At yung PUGC naman, si Attorney Torion, siya naman ang mag-inform sa mga PNP commanders tulad ni General Silo at lahat ng PNP commanders kay RD, sila na ang mag-inform. So, yun na ang parang doon na sa final, malapit na sa final. So, hanggang doon na lang ako. Hindi na ako tumawid pa hanggang sa yung the day na voluntary na mag-surrender ko si Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Ang linaw po nun, surrender talaga, di ba? Linaw-linaw nun. Tanga na lang talaga magsasabing nahuli siya, di ba? Bakit po kasi importante ito? Importante po kasi ito para malaman natin talaga nagsisinungaling po ang PNP. Paano kami maniniwala na sinasabi ng PNP na nahuli nyo sa loob? Eh kung yung mismo nga term nyo na nahuli ay sablay, kasinungalingan. Mantakin mo, there was a negotiation for how many days na para sumurrender si Pastor Kibuloy. Negotiation ho yan matinding negosasyon. Nagsimula pa nga dun sa una, di ba? Kinikwento niya. So ibig sabihin, mahabang negosasyon. Eh kung sinasabi nila nahuli sa loob, mantakin mo nagde-negosasyon sa loob si Pastor Kibuloy. Gaguhan naman po ito, di ba? Oh, paano nyo babaliin yan? It's August. Tanong ko lang, Gov, tumawag na ba sa iyo si Pastor Kibuloy or nagkausap na ba kayo? Hindi po. Ang nakausap ko lang yung QGC Board of Directors at si Attorney Torion. At kagabi, ang kausap ko yung ISAP at yung battalion commander natin dito sa 60 IBC, Lieutenant Colonel Cabadi. Sir, since August 30, the start of the negotiation or the communication with Attorney Torion, was it a daily basis since nung Sabado? Hindi, by schedule po. Depende sa schedule nila. At advance naman din sila na... Grabe, no? Hindi pala everyday yun. Sabihin, hindi consecutive days. Hanggang umabot ng Sabado. Ibig sabihin, by schedule. So talagang ang haba nung panahon para nag-negotiate. Tapos sasabihin nila, nandun lang si Pastor, di ba, sa loob daw. Anong kalokohan yun? Ay, nako, talaga nga naman itong gobyerno na to. Tumatawag sa akin na, ito, go. Pwede ba namin ma-schedule naman na magbigay sila ng date na kung pwede, marili ko rin sa Philippine Army at magsama-sama kami doon para sa, yun nga, yung purpose na talagang mag-volunteer na si Pastor na sumuko. Nabilang mo ba, Gov, kung mga ilang beses kaya yun? Siguro yung pagkikita namin, siguro may mga 7 times. Bukod pa sa mga... 7 times. Sabihin nun, pinlano na pala yung pagsuko for 7 times. Hindi daw araw-araw yon. So it means, kung 7 times na hindi araw-araw at yung final nung 9, malamang talaga, Agosto pa lang, nag-uusap na sila.
Kasi nga daw, hindi everyday eh. Tapos 7 times. Alam naman, sa isang araw, 3 beses sila nag-uusap. O mag-meeting tayo, tapos kain muna tayo, tapos labas muna kayo, tapos kain ulit tayo, tapos meeting ulit tayo. Hindi ganun, di ba? Siyempre, iba-ibang araw. So, ang tagal na pala ng negosasyon para sumuko. Wala doon yung taong hinahanap nila. Tingnan nyo kasi sinungalingan nitong ni Abalos at saka ng PNP, ano? Sama-sama silang sinungaling talaga eh. Bukod doon sa tawagan. May dumating ba sa pagkakataon na parang fail yung negotiation? Sa umpisa, parang sabi ko nga, parang hindi matuloy. Kasi matagal din na-establish yung yung tiwala sa grupo. At saka matagal din bago ma-establish yung tiwala. Hindi isang araw lang. Sus, kay grabe PNP kasi nungaling nyo. yung ISAP naman at yung Philippine Army is hesitant naman sila kasi yun nga, ang sabi nila, nandoon na sa PNP, nandoon na ang PNP sa loob. So, kung saan man ang area, may mga PNP. So, sabi ng Philippine Army nga at ISAP na kailangan ito na kayo talaga ang magdala, hindi kami papasok doon po sa area, lalo na kung may PNP. Kailangan ilabas nyo muna bago kami. So, pag sa amin na, kami ang mag-assured sa security ni Pastor Apollo Kibuloy, and bago natin tawagan din pag plaster na. So ayan, sinasabi niya dito yung nagtutugma yung kwento nila ni Atty. Torion na sa loob ang gagaling kasi pumasok sa loob eh. Kwento kasi ni Atty. Torion, mula sa labas pumasok si Pastor Kibuloy, tapos lumabas uli. Nagigets nyo? Sinasabi dyan eh, kasi sinasabi ngayon nila Abalos, parang mali naman ata yun. Kung nasa kung sinasabi nyo na nasa labas si Pastor Kibuloy, so pumasok siya, ay sabihin lumabas lang siya uli. Ganun ba? Nasa loob siya nang galing. Kasi doon nga, remember, yung transferring. Nag-transfer po ng from custody ng AFP to PNP sa loob eh. Doon sa may likod, sa may eroplano, na sakayan ng eroplano. So sa madaling salita, tama yung sinasabi ni Atty. Torion na pumasok diyan si Pastor Kibuloy para makipag-usap, tapos lumabas uli. Kasi nga sabi ng AFP, hindi kami papasok diyan. Lumabas kayo at dito parang doon sumuko. Parang ganun ang dating. So susuko siya sa labas. So, yung sinasabi naman ng PNP na malabo yan sa labas, nasa loob na siya, tapos lumabas siya, ganun? Hindi pa pwede yan. Ito, sinasabi niya ngayon, ganun daw ang usapan ng AFP at nitong mga pinuno ng KOJC. Klaro na yung situation ang bago tawagan yung PNP commanders assigned in Davao Region. At yung negotiation ay sila na rin ang mag-top sa taas. Sir, can you tell us on what time of Saturday on September 7 nag-decide si Pastor Apollo Kibuloy? Was that after or before the ultimatum of the PNP? Nung Saturday, hindi pa sinabi kung anong oras o parang sabihin na lang natin yung negotiation. Kami nga after nag-usap with the board of directors and Atty. Torion, so kami doon sa ISAP at ng Philippine Army, sabi na nag-usap kami na we can consider 90% negotiation. So sabi ko, kayo na lang ang bahalang magpatuloy dito sa negotiation. Kasi yun nga, gusto kong mag-out. At least nandyan naman sila. At itong lahat ng negotiation, pinalam naman ito properly na ini-inform ng ISAP ang kanilang nakakataas. So
Ito lahat Ibig sabihin talagang tinago ng yung impormasyon ng ISAP at ng Army. Nakikita ninyo, siya sinasabi ko sa inyo, huwag niyong ikukundina yung mga Army kasi sinasabi ng iba dyan, minsan may mga pinapasukan tayo ng mga demonyo eh. Sinasabi nila, bakit walang ginagawa ang Army? Dito, kitang-kita natin, itinago talaga yung impormasyon. Itinago ng Army yung impormasyon kung papaano nangyari yung mga negosyasyon at sinabi nila sa boss nila. So walang lumalabas na kwento. Kung hindi talagang tinago nila, isinecret nila. Well-informed negotiation nung malapit na madandil. So yung pag-decide ni Pastor probably in the afternoon? Hindi ko na po alam yon. Okay. Yung final decision. At yun nga, hindi ko na alam na anong oras dumating, anong oras nagpakita, anong oras na nandoon sa kamay na ng ISAP. Ang linaw po niya, no? Diyan malinaw na hindi nahuli sa loob si Pastor. Baka sabihin ng iba, sandali, mali ka rin banat bay. So nasa loob talaga si Pastor. Hindi ho. Tama yung sinasabi ni Atty. Torion na pumasok lang si Pastor. Kasi pwede ka namang lumabas-pasok dyan eh. Kaya nga, basta, hindi ko na lang sasabihin kung paano nangyari yon. Pero nakakalabas-pasok dyan ang mga tao nung mga ilang araw na yung mga pagtapos. I think pagtapos yun nung Basta, hindi ko na sasabihin. Lumalabas-pasok dyan, okay? Ngayon, paano nangyari yun? Eto napakalinaw dito. Yung punto kasi nila na nahuli sa loob, napakalabo nun. Kasi nakakalabas-pasok eh. Kita nyo nga, nung nag-decide na si Pastor Kibuloy na susuko na siya sa Army, lumabas siya. Mula sa loob, lumabas siya. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni Atty. Torion na pwedeng lumabas at pasok si Pastor Kibuloy. Nag-aanyong Boss Dada siya. Laki ni Boss Dada. Hindi. Joke lang wala po kaming kinalaman. Di po namin alam si Pastor na nandyan daw. Na dumadalaw pala siya dyan sa loob para chinecheck niya. Hindi ko po alam yun, okay? Pero sa madaling salita po, nanggaling po siya sa loob, lumabas siya at sumuko sila sa sundalo. Tinawagan na lang ako nung mga 6:30 p.m. yata na Sunday. Gob, thank you so much sa effort mo. Talagang nandito na po si Pastor Sino po Kibuloy. yung tumawag sa'yo? Si Lieutenant Colonel Kabading, yung battalion commander po ng 60 IB dito, Philippine Army. Ano masasabi niyo po na naging tulay po kayo? Parang naging instrument lang tayo dito at pasasalamat tayo na at least na nawakasan na yung talagang parang heavy conflict na nangyari sa Davao City. At alam naman po natin ang dami ng nasacrifice for that situation. At hangad lang natin naman kung anong maitulong natin. Sandali. Kung lumalabas-pasok si Pastor Kibuloy, so, wala pala sa bunker. Gago! Hindi, kasi baka mamaya nandun yung sa bunker eh. Kaya lang kasi, hinukay na nila lahat. Wala silang nakita eh. Para sa kapayapaan ng ating bayan. By the way, sa ibang interview pala, sinabi ni Atty. Torion na hindi nila alam na pumasok si Pastor Kibuloy doon. Walang may alam. Pumunta lang doon para kausapin daw, I think ang pagkaalala ko doon sa interview ni Atty. Torion, para kausapin yung board of director, siguro to inform na gusto niya na sumuko. Okay? So, ganun yung nangyari. Kaya, nung pagpasok niya, lumabas din siya uli para sumuko naman sa Army. Last question na lang. Was it in Davao or dito sa Del Norte yung negotiation in person? Davao City po. Davao City. Naghanap kami ng area at yun nga, may bahay din ako doon na para sa